Alam nyo, may isang nakakatuwang ugali tayo mga Pilipino na palagi nating ginagawa. Ano yun? Yung gusto-gusto nating mag-antay ng perfect timing palagi. Halimbawa, kapag gusto nating mag-diet o mag-gym, ano yung sinasabi natin? Sa January na lang kasi December ngayon, masarap ang handaan. Mahirap magpigil. Tama ba? O kaya kapag may gusto tayong simulan na work o business o bagong habit o kaya gusto natin magsimula ng isang ministry, nag-aantay muna tayo ng tamang panahon. Madalas nating sabihin, pag hindi na ako masyadong busy sa trabaho, pwede na. O kaya, pag medyo malaki-laki na yung mga anak ko, o kaya naman, pag umayos-ayos na yung finances namin, siguro pwede na. Saka na ako magsiserve sa Diyos. We always imagine na kailangan muna maging perfect at planchado ang lahat ng sitwasyon bago tayo gumawa ng mahalagang hakbang para sa Diyos. Tama ba? Pero ang tanong ko sa iyo, kaibigan, paano kung ang pagtawag ni Lord sa atin ay hindi naghihintay ng perfect timing mo? Paano kung hindi niya hinihintay na maging perfecto ang schedule mo bago kanya gamitin? Kaya nga, ating bagong series ngayon ay tinatawag na Disciples. Malalaman natin sa series na ito kung ano ba ang ibig sabihin ng maging disciple. Ano ba ang ine-expect sa akin ng Panginoong Yesus bilang disciple? At ang topic na sisimulan natin ngayong araw na ito ay may title na Come and Follow. Ano ba ibig sabihin ng sumunod sa Panginoong Yesus? Ang ibig sabihin ay Jesus calls ordinary people into a life of following and mission. Ang ibig sabihin ay tinatawag ng Panginoong Yesus ang mga ordinaryong tao na tulad mo, tulad ko, upang mamuhay ng nakasunod sa Kanya at maging bahagi ng Kanyang misyon. Hindi niya hinihingi na maging extraordinary ka muna o maging perfect ang buhay mo. No. He simply calls you to step into His mission right where you are. Saan ba yung right where you are na yan? Kung ikaw ay isang magulang na nagtuturo at nag-aalaga ng mga bata sa bahay, nandun ang mission mo. Susundan mo ang Panginoong Yesus doon sa pag-aalaga mo sa iyong mga anak. Lord, ano po ang mission mo para sa aking mga anak? Yun po yung aking gagawin. Kung ang mission mo ay makilala kanila, ay ibabahagi ko po ang kaligtasan sa kanila. Dadalhin ko po sila sa Sunday School o Youth Ministry, ahayaan ko po sila na mag-serve sa iyo. Kung ikaw naman ay isang negosyanteng nag-aasikaso ng mga empleyado at kliyente araw-araw, ay diyan ka tinatawag ng Panginoong Yesus na sumunod sa mission niya para sa iyong mga empleyado at customer. Ang mission ni Lord ay maging committed follower din sila ng Panginoong Yesus. Kaya ikaw ang makikipag-cooperate sa Diyos para mangyari ito. Magiging mabuting modelo ka sa harap nila. Kakakitaan ka nila ng pagmamahal sa kapwa at hindi paninira at chismis. Ito ang halimbawa ng pagsunod sa Panginoong Yesus sa iyong trabaho. Kung isa kang empleyado na humaharap sa tambak na deadlines at stress sa trabaho o kaya ay isang estudyanteng pumapasok sa eskwelahan, iyan ang mismong lugar na kung saan gusto ng Lord na tuparin mo ang mission niya dyan mismo sa eskwelahan mo. Hindi mo kailangan maging nasa loob ng simbahan 24/7 para magamit ka ng Diyos. No. He calls you in your ordinary routine. Kaya kaibigan, tapusin mo ito kasi babaguhin ng Diyos ang iyong perspective. Makakatulong ito para palayain ka sa mabigat na burden na kailangan mo munang ayusin yung lahat ng gulo sa buhay mo bago ka maging karapat-dapat sa pagtawag ng Diyos. May kita mo ngayon na ang ordinaryo mong buhay at yung mismong ginagawa mo araw-araw ay pwede palang maging sentro ng himala, sentro ng layunin at sentro ng grasya ng Diyos. Magandang araw mga kawotji! Praise God! At nagkita-kita na naman tayo. May good news ako, every Sunday 6 PM na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon
ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. Okay, balik tayo sa topic. So, paano ba tayo tutugon kung tinatawag tayo ng Panginoong Yesus bilang kanyang mga alagad? Una, follow Jesus in your ordinary life. Pangalawa, respond to Jesus without delay. Number 3, join Jesus in reaching people. Una, pag-usapan natin, follow Jesus in your ordinary life. Sabi sa Marcos 1:16-17, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkakapatid na Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Wow! Nakaka-bless itong talata na ito kasi para sa mata ng Panginoong Yesus, nakikita niya ang lahat. Walang mahirap, walang mayaman, walang madumi o malinis. Ang ibig sabihin, tatawagin niya ang isang ordinaryong tao kagaya ni na Simon at Andres. Wala silang theological credentials. Wala silang mataas na status sa lipunan. Ano daw yung kanilang pangkabuhayan? Sila ay mga mangingisda. Ibig sabihin, hindi sila tinawag ng Diyos dahil meron silang special na galing. Hindi sila tinawag dahil may potential silang maging magaling na leader base sa standard ng mundo. No, hindi ganon. Maaring wala silang potential sa paningin ng iba, pero tiningnan ng Panginoong Yesus kung ano ang kaya niyang gawin sa pamamagitan nila. Misa kasi, naisip natin, sinasabi sa sarili, Pastor, hindi ako qualified, hindi ako worthy, mahihain ako, hindi ako nakatapos ng pag-aaral o kaya sobrang makasalanan ako. Minsan, dinadagdag pa natin ang gulo ng pamilya ko o may pass ako na nakakahiya o wala naman akong alam sa Biblia, hindi ako marunong mag-pray ng mahaba. Iniisip natin na kailangan perfect ang resume natin bago tayo pansinin at gamitin ng Diyos. Punong-puno tayo ng apprehensions. Pero kapatid, listen to this. God does not call the qualified. He qualifies the called. Ang pagtawag niya sa iyo ay hindi nakadepende sa galing mo, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa buhay mo. Kaya pag nag-aalangan ka na sumunod sa Panginoong Yesus, kaibigan, mag-pray ka. Lord, ganito lang ako pero ang laki pala ng kaya mong gawin sa akin. Tulungan mo po ako na ma-overcome ko yung takot at alinlangan. Tinuturo sa atin ng verse na ito na tinatawag ng Diyos ang mga alagad niya mula sa kanilang mga regular na gawain at ginagamit sila para sa isang extraordinary na purpose. Imagine mo, mangingisda sila pero tingnan mo, napakalaki na magiging purpose nila. Pero mamaya pa yon. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Minsan, maring inisip natin na parang wala namang significance ang buhay ko. Walang purpose. Kasi ganito lang ang kalagayan ko sa buhay. Kaibigan, kahit ano ang kalagayan mo, ay merong malaking plano ang Diyos sa iyo. At tinatawag ka niya ngayon. Si Simon at Andres, wala sila sa church nung tinawag. Wala silang hawak na Bible nung tinawag. Hawak nila ay lambat. Basang-basa sila ng tubig alat, amoy isda. Pagod sa maghapong pagtatrabaho. Ang ibig sabihin, dumating ang Panginoong Yesus sa pinaka-ordinaryo at pinakamaduming bahagi ng araw nila. Tingnan mo, sabi ni Charles Spurgeon, Christ is not looking for the polished stones to build this kingdom, but the unhewn stones right out of the quarry. Ibig sabihin, hindi hinihintay ni Lord na maging makinis ka muna o nakabisado mo na dapat ang buong Biblia bago kanya tawagin. No, kinukuha niya tayo ng magaspang pa. Tinatawag ka ng Diyos habang ikaw ay nasa kalagitnaan pa ng paghihirap mo sa araw-araw mong pagtatrabaho at sa mga ordinaryo mong ginagawa. Halimbawa, si Eliseo, tingnan mo kung paano siya tinawag ng Diyos. Sabi sa 1 Kings 19:19, umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Ito yung tagpo na inanoint ni Elias si Eliseo bilang susunod na propeta. Pero nasaan ba si Eliseo? Nasa templo ba siya? Nakadamit ba siya ng pangpari? Hindi.
natagpuan ni Elias si Eliseo na nasa gitna ng maputik na trabaho bilang magsasaka. At yung pagsuot ni Elias kay Eliseo ng kanyang balabal ay simbolo na sinasalin na ni Elias yung kanyang authority at pagkapropeta kay Eliseo. Pag ini-imagine ko ito, grabe, biglaan lang, nag-aaral lang si Eliseo. Sabi siguro niya kay Eliseo, ikaw na ang next prophet, ito na appointment letter mo. And then, boom, binato yung balabal. Grabe, no? Tignan mo sagot ni Eliseo. 1 Kings 19:20-21. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. Pagkatapos matanggap ni Eliseo ang balabal, ay umuwi siya at gumawa ng isang matinding hakbang. Ano yung matinding hakbang na yon? Pinatay niya ang kanyang toro at ang ginamit niyang panggatong ay ang kanyang pamatok at araro. Grabe! Sinunog niya ang pinagmumulan ng kanyang pangkabuhayan. Ito ay nagsasabi sa Diyos na, Lord, susunod ako sa iyo. Hindi na ako babalik dito sa dati. Wala po akong plan B na kapag hindi nag-work out itong pagiging propeta ko, ay babalikan ko na lang yung mga baka at pag-aararo ko. No, sinunog niya. Sobrang committed siya sa kanyang calling. Pagkatapos nito, sumunod siya kay Elias bilang isang disciple. Kaibigan, tinawag si Andres at Simon at tinawag din si Eliseo na mga ordinaryong tao kagaya ko at kagaya mo. Hindi man tayo literal na pinapaalis sa trabaho natin, pero pinapaalis tayo ng Diyos sa makamundong sistema kung paano natin ginagawa ang ating trabaho. Ako din, hindi ko akalain na tatawagin ako ng Panginoong Yesus. Sobrang dumi ko. Nasa kalagitnaan ako ng makasalanang buhay. Lugmok ako sa immorality. Lahat ng maruming sideline pinapasok ko. Basta magkapera lang ako. Nagbebenta ako ng mga nakaw na pyesa noon para lang may pangbisyo. Lugmok din ako sa pambababae. Wala akong pakialam sa damdamin ng iba kung sila ay masaktan. At sa kumpanya namin, ako yung klase ng boss na sarcastic at mayabang na boss. Nandoon ako sa pinakamababa, sa pinakamaduming parte ng buhay ko nung ako ay tinawag ng Panginoong Yesus. Katulad ng putik sa bukid ni Eliseo. Pero dahil sa grace ng Diyos, tinawag niya ako mula sa putikan. At kung tinawag niya ako, tatawagin ka rin niya, kaibigan. Nang makilala ko ang Panginoong Yesus, nang maintindihan ko yung gospel ng kaligtasan, nilinis niya ako. Pinatawad sa lahat ng kasalanan ko kahit na hindi ako karapat-dapat. At sabi ko, Lord, kung kaya mong mahalin at linisin ng isang makasalanang katulad ko, ay ibibigay ko na rin ang buong buhay ko sa iyo. Wala akong kakayanan, wala akong skill, di ko alam kung ano yung ipapagawa mo sa akin, pero susunod po ako. Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi ikaw na po. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, he bids him come and die. Na-realize ko na kailangan kong patayin yung lumang ako at hindi yun naging madali. Dahil ang pagsunod sa Panginoong Yesus sa aking ordinaryong buhay ay nangangailangan ng intentional na mga desisyon araw-araw. By God's grace, sa tulong niya ay sinimulan kong hanapin siya araw-araw. Nagbasa ako ng kanyang salita, humingi ako ng direksyon para sa buhay ko araw-araw. At dahil isa sa direksyon niya sa akin ay mamuhay bilang anak niya, ay hininto ko yung pagsama sa mga barkada ko sa inuman at sa pambababae. Hindi dahil galit ako sa kanila. Mga kaibigan ko pa rin sila hanggang ngayon. Pero na-realize ko, mahina ako. Hindi ko kakayanin ang temptation kung patuloy akong sasama sa kanila. Naging intentional ako na i-protect ang relasyon ko sa Diyos. At sa opisina naman, sa tulong ng Diyos ay sinimulan ko mag-share ng gospel sa mga empleyado namin. Nag-start ako ng Bible study sa aming office. Kaso, pinigilan ako ng mga boss ko. Sabi ko, Lord, paano ako magiging fisher of men kung bawal sa sarili naming opisina? At nalangin ako na bigyan ako ng Diyos ng maliit na business na sarili ko at magkaroon ako ng kalayaang i-disciple ang mga employee namin. By the grace of God, sinagot niya ang panalangin na yon. Kaya ngayon, sa maliit na business namin, nakapag-Bible study kami once a week. Kapag may applicants noon bago mag-pandemic, pagkatapos ng interview, ay sinishare namin ang
ang kaligtasan. Sa umaga, bago mag-start yung trabaho, may daily devotion kami para ipakita na ang negosyong ito ay nakadepende sa Diyos, hindi sa galing namin. Kahit sa bahay, by God's grace, we make sure na may short devotion kami araw-araw ng pamilya ko bago kami matulog. At na-realize ko na ito yung sinasabi na follow Jesus in your ordinary life. Sabi ni C.S. Lewis, Christ says, give me all. I don't want so much of your time and so much of your money and so much of your work. I want you. Kaibigan, follow Jesus in your ordinary life. Hindi lang ilang parte ng buhay natin ang hinihingi niya, kundi hinihingi niya ang buong ikaw, ang buong ordinaryong takbo ng ating pamumuhay. Sabi sa Colossians 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Kaibigan, ang opisina mo, ang pabrika na pinapasukan mo, ang kusina mo, ang pagiging grab driver, ang pagiging estudyante, yan ang lugar na kung saan ikaw ay makakasunod sa Panginoong Hesus. Hindi mo kailangang hintayin na maging ideal ang lahat ng bagay bago ka mag-serve. Start a short prayer routine with your co-workers. Habang nagkakape kayo sa pantry, magbahagi ka ng kabutihan ng Diyos. Bago ka mag-umpisa ng shift mo, ipag-pray mo ang kumpanya ninyo. Kapag nag-check ka ng assignment ng mga anak mo, ituro mo sa kanila kung sino si Lord. Kaibigan, follow the Lord in all areas of your life. So, paano ba tayo tutugon kung tinatawag tayo ng Panginoong Hesus bilang kanyang mga alagad o disciple? Una, follow Jesus in your ordinary life. Pangalawa, respond to Jesus without delay. Kaibigan, matapos kang tawagin ng Panginoong Hesus ay paano ka naman marapat na magre-respond? Ikaw ay tumugon agad sa Panginoong Hesus ng walang delay. Tingnan natin kung paano tumugon ang mga tinawag ng Panginoong Hesus para maging alagad niya. Sabi sa Marcos 1:18-20, pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Mapapansin natin ang salitang ginamit kila Simon at Andres, Santiago at Juan kung paano sila tumugon sa panawagan ng Panginoong Hesus. Ito ay ang mga salitang agad iniwan at tinawag din sila agad. Ang salitang agad sa Griego na ginamit sa Bagong Tipan ay ang salitang eutius. Ang paggamit ni Marcos ng salitang eutius ay sinasadya niya para ipakita ang absolute authority ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, kapag ang hari ng mga hari ang nagsalita at tumawag sa iyo, ay hindi ka pwedeng mag-pause. Hindi ka pwedeng humingi ng time out muna, Lord. Hindi ka pwedeng magsabi na busy ako. No. Kapag tumawag ang hari at pinili nating huwag tumugon na may pagsunod, ay may ibig sabihin ito. Ito ay nagiging revelation kung ano talaga ang laman ng puso natin. Revelation ito sa kondisyon ng puso natin kung tayo ay natatakot, hindi nagtitiwala o meron tayong mas mahal kaysa sa Diyos na tumatawag sa atin. Tandaan mo ito, kaibigan. Delayed obedience often uncovers competing loves. Ipinapakita ng pagdadalawang isip natin kung sino o ano talaga ang mas mahalaga sa puso natin kaysa sa Diyos. Pinapakita sa puso natin kung sino ang ating priority at nalalaman natin ang kondisyon ng puso depende sa kung paano tayo tumugon sa pagtawag ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya nga, sabi ni Charles Spurgeon, delayed obedience is outright disobedience. Ang ibig sabihin, kapag sinabi ng Diyos na magpatawad ka ngayon o mag-share ka ng gospel ngayon at sinabi mo bukas na, Lord, kapag okay na yung emotion ko o pag feel ko na, ang ibig sabihin, ang totoong sagot mo sa Diyos ay hindi. Tama ba? Walang middle ground sa pagsunod. Parang ganito lang yan. Isipin mo, ang isang doktor at pasyente, kapag sinabi ng doktor sa'yo, kailangan mong uminom ng vitamins para lumakas ang resistensya mo. Pwede kang mag-decide kung bibilin mo ba mamaya, bibilin mo ba bukas o next week, o kung ayaw mo, pwede rin. Bakit? Kasi suggestion lang ito ng doktor. Kahit pa nga alam mo na makakabuti din ito sa'yo. Pero kapag sinugod ka sa emergency room
At sinabi ng surgeon, kailangan nating operahan ng puso mo ngayon din. Dahil kung hindi, ay mamamatay ka sa loob ng 5 minuto. Sasabihin mo ba sa doktor, Dok, wait lang ha. Tapusin ko lang itong meeting ko sa Zoom. Tapos pag-isipan ko muna kung magpapa-opera ako. Of course not. The same thing, kaibigan. Ang panawagan ng Diyos ay hindi suggestion ng isang life coach. Kaibigan, ito ay utos ng isang surgeon na nakikita ang sakit ng kaluluwa mo. Alam niya kung ano makakabuti sa iyo. And at the same time, kung magre-respond ka ng may pagsunod agad, ay gagamitin din ng Diyos ang iyong buhay upang magligtas din ng iba na naliligaw dahil sa kasalanan. Now, maaaring tinatanong mo, Kuya Mike, sabi sa verse 20 na iniwan ni Santiago at Juan ang kanilang ama. Ibig ba sabihin ng instant obedience ay kailangan kong maging irresponsible at pabayaan na lang yung aking magulang o mahal sa buhay? Aabandonahin ko ba ang family ko para lang makasunod agad? Kaibigan, ang sagot ay hindi tayo inuutusan ng Diyos na maging irresponsible. Tingnan mo, sabi sa talata ay iniwan nila sa bangka kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Meron silang hired servants. Hindi nila iniwan ang tatay nila na mamamatay na sa gutom o walang tutulong sa pangingisda. Naiwan ang negosyo nila sa mabuting kamay. Ang ibig sabihin lang nito, mas pinili nila ang kanilang allegiance o katapatan sa Panginoong Yesus kaysa sa comfort at security ng negosyo ng pamilya. It is not about abandoning your loved ones. It is about recognizing that Jesus holds the highest authority over your time and your life. Sabi nga ng theologian na si Tim Keller, if you say, I will follow you, Jesus, but only if, that is an idol. Kapag nilagyan natin ng kondisyon ang pagsunod natin, ginagawa nating Diyos-Diyosan yung ating mga kondisyon. May isang kwento sa Acts 8:26-30. Ito yung kwento ni Felipe at ng opisyal ng taga-Ethiopia. Inutusan ng anghel ng Panginoon si Felipe na pumunta sa isang disyerto na daanan pababa ng Gaza. Grabe, wala namang tao dito, mainit at napaka-inconvenient. Pero sumunod siya. At nang makita niya ang karwahe ng opisyal ng Ethiopia, sinabi ng banal na spirito sa kanya, Acts 8:29, sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Grabe, anong ginawa ni Felipe? Matapos siyang utusan ng banal na spirito, tumakbo siya. Hindi siya naglakad ng mabagal, hindi siya nagtanong kay Lord, bakit ako Lord? Nakakapagod tumakbo. No, tumakbo siya agad-agad. Then, binahagi ni Felipe ang Panginoong Yesus at ito ang naging tugon ng opisyal ng Ethiopia. Acts 8:35-37. Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At binautismuhan nga ni Felipe ang opisyal. Grabe, dahil sa instant obedience ni Felipe, ay naibahagi niya ang kaligtasan na galing sa Panginoong Yesus. At ito ang nagbukas ng pagkakataon para ma-disciple ang opisyal na taga-Ethiopia. At yung opisyal na yon, alam mo, siya namang nagdala ng ebanghelyo sa buong bansa ng Ethiopia. Kaibigan, respond to Jesus without delay. Alam mo, ako din, madalas tinuturuan ng Panginoong Yesus pagdating sa mabilis na pagsunod. May pagkakataon na kapag nag-prompt siya sa akin na mag-share ng gospel, ay madalas kong idahilan sa Panginoon ay, Lord, busy po ako. At saka, tinatapos ko pa itong message mo. Di ba gusto mo ako mag-message? Parang nagiging dahilan ko pa tuloy yung ministry na pinapagawa sa akin ng Diyos. Pero pinaunawa sa akin ng Diyos na kung gusto ko maging follower niya, ay kailangan kong sumunod ng walang delay. Praise God! Kasi binigyan niyo ulit ako ng pagkakataon na magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Last Tuesday ay nakita ko sa aming store ang isa sa mga kapatid na may-ari ng building kung saan kami umuupa. Binati ko siya, nakipagkumustahan at sa kalagitnaan nung simpleng usapan namin ay naramdaman ko na gusto ng Diyos na mag-share ako sa kanya ng gospel. Nagbukas siya ng napakalinaw na opportunity para i-share ko ang ebanghelyo sa taong ito. Pero alam mo ba,
Kung ano ang unang pumasok sa isip ko, naka-schedule akong ayusin yung computer sa opisina namin ng oras na iyon. Kailangan ko nang bumalik dahil marami pa akong gagawin sa trabaho. Pero alam mo, pinaunawa sa akin ng Diyos na baka hindi ko na siya makita kasi aalis na din kami doon sa inuupahan namin. At nung araw na iyon ay pinili ko sumunod. Itinabi ko muna yung schedule ko mag-ayos ng computer. Nagstay ako at by God's grace ay tumanggap siya sa Panginoong Yesus. Na-realize ko na kung sinabi ko bukas na lang, baka hindi ko na siya nakita ulit. Sabi nga ng missionary na si Elizabeth Elliot, does it make sense to pray for guidance and then hesitate when it is given? Ang ibig sabihin, kapag nag-pray tayo na gamitin tayo ng Diyos, huwag tayong magreklamo kapag inabala niya yung schedule natin. Bakit? Kasi hiniling natin yun sa Kanya. Noong taong 2019, may isang Christian businessman na nagmamadali sa airport. Final call na para sa flight niya. Habang tumatakbo siya papunta sa gate, bit-bit niya yung mga gamit niya. Bigla siya nakaramdam ng napakalinaw na udyok mula sa banal na spirito. Sabi sa kanya ng spirito, huminto ka. Kausapin mo yung lalaking nakaupo sa gilid at sabihin mo na mahal ko siya. Now, kung hihinto siya, maiiwan siya ng eroplano. Masisira yung schedule niya at masasayang yung ticket niya. Pero nanalig siya at sumunod agad. Binitawan niya ang bagahe niya. Nilapitan yung lalaki at sinabi ang pinapasabi ng Diyos. Alam mo ba nangyari? Humagulgol ang lalaki. Yun pala, dumadaan siya sa matinding depression at papunta sana siya sa isang lugar para mag-suicide. Alam mo, ang instant obedience ng negosyanteng ito, ang mismong ginamit ng Diyos para iligtas ang isang buhay at isang kaluluwa. Sabi ni A.W. Tozer, as long as you are holding onto your own will, you cannot fully surrender to God. Kaibigan, paano natin ito isasabuhay ngayon? Ang sabi sa awit 1:1960, ako'y nagmamadali at hindi na nag-aalinlangan na sundin ang iyong mga utos. Ito yung application natin, kaibigan. Practice immediate obedience sa lahat ng prompting sa'yo ng banal na spirito, kahit nasaan ka. Huwag mong hintayin maging perpekto ang sitwasyon. Kung pinaparamdam sa'yo ng Diyos na i-message mo ang kaibigan mo may pinagdadaanan para ipag-pray mo siya, gawin mo na yun ngayon. Kung inuudyakan ka niyang humingi ng tawad, huwag mo nang palipasin ng araw, gawin mo agad. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang agarang pagkilos. Totoo yung sinabi ni Dietrich Bonhoeffer, only he who believes is obedient, and only he who is obedient believes. Kaibigan, gusto kong mag-reflect tayo sandali. Ano ang ipinapakita nito tungkol sa karakter ng Diyos? Bakit ba siya humihingi ng instant obedience mula sa atin? God demands our immediate obedience kasi mahal niya tayo. Mahal niya tayo at ayaw niya tayong manatili doon sa puso na disobedient. Nakikita niya ang patibong ng kaaway. Nakikita niya ang bitterness. Kung hindi mo ito agad bibitawan, nakikita niya kung paano nito sisirain ng pamilya mo. Nakikita niya ang pride mo. Kung hindi mo agad ito isusuko, ay pababagsakin ka nito. Nakikita niya ang isang kaluluwang uhaw na kailangan ng makarinig ng ebanghelyo bago pa maging huli ang lahat. Kaibigan, hindi tayo pinipilit ng Diyos na sumunod dahil isa siyang diktador na walang pakialam sa atin. No. He calls us to repent of our delays because delayed obedience is a dangerous place to live. Nais ng Diyos na magsisi tayo sa mga panahong inuna natin yung ating mga sariling schedule kaysa sa kanyang utos upang maranasan natin ang napakagandang kalayaan na sumusunod sa mismong sentro ng kanyang kalooban. Kaya pag tinawag ka kaibigan ng Panginoong Yesus ay respond to Jesus without delay. Naalala ko yung kwento sa Mateo 14 kung saan pinakain ng Panginoong Yesus ang libo-libong tao. Pinaalalahanan ako ngayon na kung gusto kong lumago ang intimacy ko sa aking tagapagligtas, may napakalaking pagkakaiba pala ang isang admiring fan at isang devoted follower. Nakakalungkot kasi maraming tao sa loob ng simbahan ang hanggang admiring fans lang. Marami ang pumapalakpak sa Panginoong Yesus. Marami ang humahanga sa pagiging karpintero niya sa Nazareth. Napakarami ang nag-e-enjoy na makinig sa mga himala o ma-inspire sila sa mga kwento sa Biblia at tuwang-tuwa na marinig ang mga jokes ng pastor tuwing weekend service. Naaaliw sila pero walang nagbabago sa pang-araw-araw na buhay nila. They speak well of Jesus and the church pero ang Panginoong Yesus, pero hindi ito nagkakaroon ng epekto sa kung anong ginagawa nila paglabas ng pinto ng church. May suot silang kwintas ng krus, may bumper sticker ng verse sa sasakyan nila,
pero they are simply admiring fans. Kaibigan, the Lord Jesus wants followers. He wants disciples whose hearts are thrown across the line, na ginagawang passion araw-araw, na i-please siya kahit sa gitna ng ordinaryong trabaho. May nagsabi, if our faith is not relevant to our daily life in the world and in the parish, then it is no use. And if we cannot be Christians in our work, in the neighborhood, in our political decisions, then we had better stop being Christians. A piety reserved for Sundays is no message for this age. Kung banal ka lang kapag linggo, pero hindi makita si Kristo sa opisina mo, sa negosyo mo, o sa komunidad mo, o sa pamilya mo, o sa magulang mo, o sa mga anak mo, o sa asawa mo, then we are missing the point. Kasi kailangan maging devoted tayo na sumunod sa Panginoong Yesus regardless of the cost. Kaibigan, respond to Jesus without delay. So, paano ba tayo tutugon? Kung tinatawag tayo ng Panginoong Yesus bilang kanyang mga alagad. Una, follow Jesus in your ordinary life. Pangalawa, respond to Jesus without delay. At pangatlo, join Jesus in reaching people. Habang tayo ay sumusunod sa Panginoong Yesus bilang kanyang disciple o alagad, ay makikipag-cooperate tayo sa kanya na umabot ng mga taong hindi pa nakakasumpong ng kaligtasan sa Panginoong Yesus. Basahin natin yung Marcos 1:17. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pansinin natin mabuti. Ang unang utos sa talata, sumunod kayo sa akin. Ibig sabihin, bago pa ang anuman, nais ng Panginoong Yesus na tayo ay pumasok muna sa isang malalim na disciple relationship sa Kanya. Sila ay lalakad araw-araw sa katuruan, lalakad sila sa gabay at sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Kikilalanin nila ng malapitan kung sino ba talaga ang Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin nito, kung anong ginagawa ng Panginoong Yesus, ay mamanmanan nila yon, o obserbahan nila yon, at titignan nila paano nila yun magagawa sa buhay nila. Kung paano magmahal ang Panginoong Yesus sa mga taong itinakwil ng lipunan, ganun din sila magmamahal. At kung anong misyon ng Panginoong Yesus, yun mismo ang magiging misyon nila. Araw-araw ay ipapahayag ng Panginoong Yesus ang kanyang pagmamahal sa kanila at sa mga tao. Masasaksihan nila ang Panginoong Yesus kung paano siya magpagaling ng may sakit, magpalayas ng inaalihan ng masamang espiritu. Imomodelo ng Panginoong Yesus kung paano magbigay ng pag-asa sa mga taong hopeless at helpless. Araw-araw ay bibigyan sila ng direksyon ng Panginoong Yesus. Sasabihin ng Panginoong Yesus sa kanila yung kanyang plano. At sila naman, araw-araw lalapit sa kanyang presensya. Papakinggan ang kanyang instructions at susundin ito. Kaibigan, ganito ang totoong Christianity. Ito ay isang malapit na relasyon sa Panginoong Yesus na ang layunin ay maging kagaya niya sa lahat ng area ng buhay. Kaya ang ibig sabihin, ang tunay na Christianity ay hindi patungkol sa mga theological systems na mas madalas pa nga pinag-aawayan. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa isang mahabang listahan ng mga rules. Rule number 1, 2, 3, 4, 5, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi ganyan ang Christianity. Kasi ginagawa mo yun para masabing banal ka. Hindi ito tungkol sa mga good works ng mga tao, kundi ang Christianity ay patungkol sa malapit na relasyon mo sa Kanya at pagiging disciple mo ng Panginoong Jesus. Kaya nga ang tanong, kaibigan, kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, meron ka bang malapit at lumalagong pagmamahalan sa Diyos? Nakikita mo ba sa iyong sarili na ikaw ay nagagalak sa kanyang presensya? Nakikita mo ba ang iyong sarili na nasasabik ka na marinig ang kanyang sasabihin sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita? Na bago ka pa mag-aral ng salita niya mula sa ibang tao, ay gusto mo na siya muna personally ang gumabay sa iyo mula sa kanyang salita. Ibigan, ayon sa mga description na nabanggit natin, ay masasabi mo ba na ikaw ay disciple ng Panginoong Yesus? Kung hindi, ang sagot mo ay ngayon na yung pagkakataon mo para tumugon sa Kanya na maging totoong disciple niya. Kaibigan, ito yung Christianity. Ang araw-araw mo na pagpapadisciple sa Panginoong Yesus mismo. Maring meron kang discipleship group leader. Napakabuti nito. Pero ang pinakamataas at dakilang discipleship group ay sa pagitan ninyong dalawa ng Panginoong Yesus. Ganito ang Christianity, kaibigan. Sabi ng Panginoong Yesus, sumunod ka sa akin at hindi mag-join ng religion. Siya
ay personal na Diyos at siya ay personal mong discipler kung pipiliin mo lang siya. Kaya purihin natin siya dahil kahit ano pa ang kakulangan natin, kahit ordinaryong tao lang tayo, gaya ni Andres, Simon, Santiago at Juan, ay handa ang Panginoong Hesus na i-disciple tayo. Ang tanong na lang, magpapadisciple ba tayo? Bibigyan ba natin ito ng time? At kaibigan, kapag ginawa mong magpa-disciple sa Panginoong Hesus araw-araw, alam mo mangyayari? Lalago ang iyong pagmamahal sa Kanya. At bilang isang malapit na disciple niya, alam mo gagawin niya? Ang sabi sa talata, kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Wow! Ang ibig sabihin ay ang discipleship ay hindi lang patungkol sa iyong spiritual growth, kundi ito din ay patungkol sa pangingisda ng tao. Ang ibig sabihin ay huhulihin mo ang mga taong naliligaw at ibabahagi mo sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Ibabahagi mo sa kanila ang katotohanan na merong Diyos at meron siyang mabuting plano para sa ating lahat. At pansinin natin, sabi ng Panginoong Hesus na gagawin niya tayo. Ang ibig sabihin, hindi natin kayang maging discipler ng iba kung hindi niya tayo i-empower. Ang trabaho natin ay lumakad ng malapitan at may pagsunod sa Kanya. Ang trabaho natin ay magpa-disciple sa Kanya araw-araw. At ang trabaho naman ng Diyos ay gagawin naman niya ang pagbabago sa ating puso habang nagpapa-disciple tayo sa Kanya. Gagawin niya yung pagbabago sa ating desires. Pagbabago kung paano tayo magmahal sa mga taong nangangailangan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga ang goal ng isang church ay hindi mag-focus sa pagpaparami ng a-attend ng church. Although napakaganda nito. Pero ang dapat nating goal ay ang lahat ba ng member ay totoong nagpapadisciple sa Panginoong Hesus araw-araw. Yun yung gusto nating goal. Kasi kung totoo ito sa buhay nila, then hindi problema ang magiging church attendee. Kundi mas dadami pa nga ito. Kasi kung ang lahat ay totoong disciple ng Panginoong Hesus, ang lahat magiging mangingisda ng tao. Kasi pangako ng Panginoon yan. Sabi niya, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mangingisda ng tao. Now, bakit ka magkakaroon ng kakayahan ng mangisda ng tao? Dahil ang mag-e-empower sa iyo ay ang Panginoong Hesus mismo. Bakit ka magiging mangingisda ng tao? Dahil ang Panginoong Hesus ang mag-e-empower sa isang tao para maging mangingisda ng tao. Siya ang bahala sa iyo. Siya ang magpapalago sa iyo. Siya ang magbibigay ng courage sa iyo. Siya ang magbibigay ng tamang salita na sasabihin mo. Kaya nga baliktad, hindi ito basta ginusto mo lang mag-preach kasi magaling ka magkabisado ng verse at magpaliwanag. Pero hindi ka naman nagpapadisciple sa Panginoong Hesus. Kaibigan, ang totoong powerful na mangingisda ay nag-uugat sa kanyang disciple relationship niya sa Panginoong Hesus. Kapag meron ka nito, ay sisiguraduhin ng Panginoong Hesus na lahat ng tinuturo niya sa iyo ay mapapasa mo sa iba ng may power na mag-transform ng tao. Nung panahon na yon, ay ang pangingisda ay hindi isang relaxing na hobby. Hindi ito yung nakaupo ka lang sa gilid ng tahimik na lawa. May hawak na kape, and then fishing rod, at naghihintay na may kumagat. No, ang pangingisda sa dagat ng Galilea ay isang matindi, marumi, mabaho at nakakapagod na trabaho na nangangailangan ng pawis, nangangailangan ng determinasyon at makikipagtulungan. Hindi ka pwedeng mangisda gamit ang lambat na hindi nadudumihan ang mga kamay mo. Ganon din sa Ebanghelyo. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga taga-observe lang sa aquarium. No, hindi. Sabi niya, mangingisda ng mga tao. Tayo rin, hindi tayo tinawag para lang maupo sa loob ng air-conditioned na kwarto at hangaan ang ganda ng sermon o theology natin. Tinawag tayo para ihagis ang mabuting balita ng kaligtasan sa magulo, madilim at napakaruming mundo ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya tingnan mo, sabi ni Charles Spurgeon, every Christian is either a missionary or an impostor. Napakabigat nito. Sabi niya, kung hindi ka kasama sa misyon ng Panginoong Hesus, ay maaaring hindi ka totoo sa kiniklaim mo na ikaw ay disciple. Kaya nga, ang tanong natin sa sarili, ako ba ay sumasali sa Panginoong Hesus sa pag-abot sa mga tao o nagkukunwari lang ako na tagasunod niya? May kita natin ang perpektong halimbawa nito sa buhay ng isa sa mga unang disciple na si Andres. Tingnan natin ito sa aklat ng 1:40-42 na makilala niya ang Panginoong Hesus at maranasan niya na siya nga ang Mesaya. Anong unang-unang ginawa niya?
hindi siya nag-enroll agad sa seminary para maging eksperto sa apologetics bago magsalita. Hindi. Tingnan mo, sabi niya, John 1:41-42. Una niyang hinanap ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesayas. Ang kahulugan ng Mesayas ay Kristo. Sinama ni Andres si Simon kay Jesus. Kaibigan, ganito yung alagad. Matapos mong makilala ang Panginoong Jesus na nagligtas sa iyo, ay hindi mo mapipigilan na ibahagi siya sa iba upang sila man ay maligtas din at maging disciple ng Panginoong Jesus. Kapag nakakita ka ng luna sa isang nakakamatay na sakit tulad ng kasalanan, hindi mo ito itatago sa sarili mo lang. Ibibigay mo ito sa mga taong nangangailangan. Sabi ni Tim Keller, the gospel is not a private truth, it is public news. Ang ebanghelyo ay isang magandang balita na kailangang ibalita. Hindi isang sikreto na dapat mong ikulong sa puso mo. Kaibigan, ito mismo yung prinsipyo na ito ang dahilan kung bakit binibigyan natin ng emphasis ang direksyon natin sa Word on the Go online fellowship. Gusto nating mag-build ng isang culture na nagbabahagi ng gospel, na lahat ng leaders at members ay maging habit at kultura natin ang pagpapahayag ng kaligtasan. Kaya ang training natin ay kapag merong bagong sali sa ating mission group, ay nais natin itong bahaginan agad ng kaligtasan. Kaya kung ikaw ay mission group leader, ay ang pinakaunang hakbang na ginagawa natin ay i-share sa bagong member ang ebanghelyo ng malinaw. Imomodelo mo ang pagbabahagi ng gospel sa iyong mga dating members at sila din ay magsasalitan mag-share kapag mayroon na namang bagong member. Bakit natin ito ginagawa? Kasi nais ng Diyos na ibahin natin yung mindset patungkol sa ating identity. Hindi lang tayo anak ng Diyos, hindi lang tayo maharlikang pari, kundi disciples tayo ng Panginoong Hesus kung ikaw ay tumugon sa kanyang panawagan. At kung ikaw ay disciple niya, ikaw ay mangingisda na nagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan at gumagawa ng disciples na gagawa din ng disciples. Ibigan, join Jesus in reaching people. Noong taong 2021, may isang simpleng Grab driver na nagdesisyon na ang kanyang sasakyan ay hindi lang basta para kumita ng pera. Itinalaga niya ito bilang kanyang fishing boat para sa Panginoon. Gumawa siya ng habit na ipag-pray ng tahimik ang bawat pasahero niya. Isang araw may sumakay sa kanya na isang lalaking umiiyak at problemado dahil nawalan siya ng trabaho sa gitna ng matinding krisis. Sa halip na tumahimik at magpanggap na parang walang naririnig, alam mo, lakas loob na nag-share ang driver ng isang verse ng pag-asa at tinanong kung pwede ba siyang mag-pray para sa pasahero niya. Pumayag yung lalaki at doon nagsimula ang isang usapan na nagdala sa pasahero para isuko ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus. Isang ordinaryong driver, ordinaryong biyahe, pero may eternal effect dahil nagdesisyon siyang sumali sa misyon ng Panginoong Hesus. Sabi nga ng bishop at theologian na si J.C. Ryle, to follow Christ is to have a heart for the lost. Kung sinasabi nating sumusunod tayo sa Panginoong Hesus pero wala tayong pakialam sa mga katrabaho at kamag-anak nating papunta sa kapahamakan, kailangan natin suriin yung ating mga puso. Kaya paano natin ito gagawin araw-araw? Sabi sa Colossians 4:5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Kapatid, ito yung hamon ko sa inyo ngayong linggo. Identify your fishing ground. Saan ka inilagay ng Diyos? Saan ka nagtatrabaho? Sino ang mga tao nakakasama mo? This week, intentionally join Jesus in reaching one person. I-share mo ang mga materials natin. Padalhan mo sila ng link ng Word on the Go vlog natin. Imbitahan mo sila sa online group natin. O kaya, ikwento mo mismo kung paano ka binago ng Panginoong Hesus. Sabi ng author na si A.W. Tozer, a saved soul must be a saving soul. Wow! Kung ikaw ay totoong naligtas, ay mag-iiba ang desires mo. At isa dito ay magkakaroon ka ng desires na iligtas ng ibang tao. Maaaring gusto mo ding sumunod sa Panginoong Hesus, kaibigan, bilang disciple. Kaya lang, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Kaibigan, tinatawag ka niya ngayon. At ang tamang tugon mo ay ang manampalataya ka sa Kanya na siya ang nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan at pag ginawa mo ito ay lilinisin ka niya at patatawarin ka sa iyong mga kasalanan at ibibilang ka niya bilang kanyang anak. Kung ito ang nais mo ay pahayag mo ang pananampalataya mo sa isang panalangin. Sabihin mo sa Panginoong
Panginoong Yesus. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin sa walang hanggang kaparusahan. Tulungan mo ako na lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ng iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. So, paano ba tayo tutugon kung tinatawag tayo ng Panginoong Yesus bilang kanyang mga alagad? Una, follow Jesus in your ordinary life. Tinatawag ka ng Diyos, hindi kapag perfecto na ang lahat, kundi ngayon. Sa mismong gitna ng iyong trabaho, negosyo, pamilya. Pangalawa, kapag narinig mo na ang tawag na yan, respond to Jesus without delay. Huwag na natin ipagpabukas yung pagsunod. Bitawan mo na agad ang mga lambat ng pride at sa pansariling plano na pumipigil sa'yo. At pangatlo, join Jesus in reaching people. Habang sumusunod tayo, inuudyukan tayo ng Diyos na makipag-cooperate sa kanyang misyon na abutin ng iba at maging mangingisda ng mga tao. Ibigan, magpa-disciple ka sa Panginoong Yesus ngayon at ilalagay ka niya sa pinakamagandang misyon ng buhay mo. God bless!